Patayin. Dandahan lang tayo, no? Para masiguro din natin, mga idol, na patay talaga sila at hindi na sila babalik pa. Yan, dahil grabe ng mga krimen ngayon na nangyayari, mga idol. Iba-iba na ang mga lumalabas ngayon dahil nalalapit na mga huling araw. Talagang lumalabas sila at nakakahalubilo na sila sa mga tao. Kaya, di dapat silang sanayin. Dapat isa-isahin silang patayin, mga idol. Dahil kung walang makakapatay sa kanila, paulit-ulit at pabalik-balik sila dito sa lugar na to. Kadalasan ay nagtatago sila sa mga liblib na lugar pang hindi sila matunton. At paggabi, mga idol, sisimulan na nila ang kanilang pagkatok sa bahay-bahay. Nakain sila ng tao dahil sila ay mga aswang, mga idol. Sila ay mga aswang. Ganun pa rin, mga idol, no? Alerto pa rin ang mga tao dito. Dahil ipinakalat na po ang balita, no, na may mga kulto dito. At kailangan silang
kumuha ng mga tao, no, para kunin ang puso at ialay nila sa kanilang Panginoon. Ang mga kulto kasi mga idol, relihiyoso din sila mga idol, no? Relihiyoso po din mga tauhanan. So nagtuo ang uban, akala ng ilan na Diyos talaga ang sinasamba nila, pero iba pala ang sinasamba nila mga idol. Kaya sila ay mapanlinlang, no? Kapag ikaw ay malilinlang nila, ampo-ampo ka, no? Magsimba ka, akala mo ang ating Panginoon ang inyong sinasamba, pero hindi pala. Yan yung ano nila eh, yan yung pamamaraan nila upang hatak sila ng mga tao. Malakas na ang hangin. Ayan. Huli ka. Maulog yun ni, nanuktok sa mga balay-balay. Bulaga ang dito. Tao. Siya yung kumakatok dito. Naghihintay siya ng dilim. Simulan na niya ang kanyang
nararamdaman ko na marami sila dito. Kasi nakaka-recruit sila mga idol, nanghahatak pa rin sila para sumanib sa kanila. Tulad na lang ng mga kulto, sila din ay relihiyoso mga idol. At iyan, ang mga kulto na yan, ay mapanling lang, kunwari relihiyoso sila. Halos araw-araw sila sumasamba mga idol. Ngunit hindi pala ang Diyos na kanilang sinasamba, iba palang Panginoon ang sinasamba nila, at yun ay si Satanas. Kaya mapanling lang sila at kailangan manig na ang lupa mga idol. Nandito na! Ubusin ko kayo. Uubos-ubusin natin sila mga idol. Yan yung mga taong abag. Ngayon, isinusumpa ko lahat. Kayo dito na nanghasik. Hindi ba kayo naawa sa mga tao dito, sa mga farmer dito? Dayo lang kayo. Hindi kayo ang may-ari ng lupa dito. Umalis kayo. Mapagpalang araw, kumusta po kayong lahat mga idol? No? Ako po ay patuloy pa rin sa pag-explore mga idol at hinahunting ko pa rin ang mga tao nga po at na to mga idol. At delikado po dahil wala pong makakasupo po sa kanila kasi yung mga bularib po dito sinubukan talaga. Pero ibang kakayahan ng mga tao nga buwak mga idol.
Dahil may kapangyarihan sila, kakaibang kapangyarihan ang nasa kanila. Hindi matalo-talo ng mga antingero ang mga abwak na to. Kaya subukan natin, patuloy tayo, nahahunting sa kanila. Paboritong lugar nila ito, mga idol. Ito ang kanilang taguan na lugar. Mga lalaki ang napatay, kung ang pakmayo naman ay mga babae na nagbabalat kayo dahil kasagaran sa kanila, mga idol. Dahil ang iilan sa kanila ay nagkukunwari na sila ay mga inosente. Pangit ang kanilang mukha, mga idol. Mataas ang kanilang gote. At ang mga babae, mga idol, na ubak. Pumuton ilahang mga naong, mga idol. Mataas ang mga balahibo nila. Nag-aanyo lang silang tao, mga idol, sa araw. Ngunit sa gabi, kapag sila na ay bibiktima, mga idol, mag-iiba na ang kanilang hitsura. Tingnan niyo ang mukha. May abwag dito, sigurado. Kailangan ko silang ubuksin. Dahil may mga misyon pa tayo, tutulong ako sa mga hunter na nabihag, idol. Kailangan nila ng tulong. Kailangan makarating kami doon.
Huwag na kayong mga sik dito. Ang aswang to sila mga idol. Eh kumapit kayo dahil kumakain sila ng laman ng tao, laman loob. Hindi sila umaalis dito. Kala nila na walang makakahuli sa kanila. Pero alam ko kung ano ang style nila. Alam ko na. Dahil kapag katutok na ako sa kanilang mga mata, ay ako ay baliktad. Ang ibig sabihin yan mga idol, aswang sila. Kailangan kong sugpuin ang mga demonyo ito. Dahil kung hindi, ay mauubos nila mga tao dito. At huwag kayong kukurap mga idol, ay pupunta ako sa mga bahay-bahay at tuturuan ko mga tao dito na mag-orasyon para malailayo sila sa mga taong abwag, mga taong aswang. Isinumpa sila ng ating Panginoon. Kaya nagkaganito sila. Kaya huwag kayong kukurap mga idol dahil hindi pa tapos ang ating exploration dito. Patuloy pa ako na mag-i-explore at marami pa kayong matutunghayan at kukulamin natin ang mga abwag na to. Pagpalang araw sa inyo lahat, kumusta kayo mga idol? Mga antingera din sila mga idol at sinasanay sila ng kanilang pinuno para makipaglaban. Kaya si Niljan ay nawalan ng malay, nawalan ng pwersa ang kimat nila. Kimat ni Niljan nung inalaan nila ng bisa mga idol. Grabe ang siya yung babae. Siya yung babaeng bumihag kay Niljan. 5 babae ang bumihag
Dahil dyan mga idol, may isang lalaki. Kailangan ko silang mapatay. Isinumpa din nila ang lugar na to. Lahat po ng ating kakayahan para masumpa sila ay kinontra din nila mga idol. At kailangan kong pumunta sa aking mga kaibigan upang magkaisa kami sa paglaban sa kanila. Naghihingalo na sila dyan mga idol, parang walang atrasan sa labanan na to. Kailangan magtapang. Papatayin ko kayo. Hindi ko kayo bubuhayin. Tingnan nyo mga idol. Kahit antingira pa sila, tatalunin natin ang mga taong ito. Hayop kayo. Papatayin ko kayo. Wala akong ititirang buhay. Ayan, yung babaeng antingera mga idol. Isa siya sa bubugbog kay Niljan. Kailangan itong mamatay. Yan daw ay si Commander Amang mga idol. Pero napaka masama ng babaeng ito. Ilan na din ang pinutol niya na ulo. Sunod siya sa kumukuha ng mga bata dito. Hayop ng babaeng ito. Ayan mga idol Hindi kayo ang mananaig dito sa mundo. Magpapatuloy sa ating exploration kahit gabi na mga idol patuloy tayong maghahunting ng mga taong abok na itong mga idol. Ingat kayo palagi at sana po ay nasa
Yan. Malalakas sa kalaban ngayon. Sa kuan pailahar ng adlaw mga idol, no. Di tayo dapat piyansa ngayon. Dahil narinig ko mga idol, sabi ng aking mga kaibigan na may pangontra daw sila mga idol, no. Sa ating mga agimat, pwede daw nila itong pagdrahin dahil may mga kataas-taasan po sila, no, na mga kabalo na mga mukontra katong pinuno nila, bahawd na kay sila mo mukontra mga idol sa atong agimat. So kailangan mag-igmat yun na. Ang lugar din na itong mga idol ay punong-puno din ng mga pulahan, kaya kailangan magtago tayo dito. Kailangan mapatay natin sila. Nakita na ako ay tingnan niyo. Bigla lang silang sumusulpot. Nandito sa Satan Church. Baka nabihan na sinyal dyan. Ayan mga idol, ang lakas ng kapangyarihan niya. Wala siyang nawala. Harapin mo ako! Hindi ko makakatago ngayon. Nagpapatayin kita. Hayop ka. Bigla siyang nawala mga idol. Pinabayaan niyang kanyang tauhan ang mapatay natin. Takot sila dahil tayo ay sumpa sa kanila kapangyarihan. Kahit gaano ka pa kalakas, makukuha din kita. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Tutuloy na po ako. Sumpa ko lahat ng mga kaliwaang karunungan at gumagamit na itim na mahika upang sakta ng mga tao.
sinasabliban sila ng espiritu ng demonyo mga idol. At binibigyan sila ng kakayahan, kapangyarihan. Ang kayo, wala kayong karapatan dito. Paulit-ulit ninyong kinakain ng mga tao dito. Ngayon, gusto kong malaman mo. Isang tanong, isang sagot. Isang pokpok sa ulo mo kapag hindi ka sumagot sa mga tanong ko. Kilala mo ba ang mga hunter na bihag? Alam mo ba kung saan dinala ang mga bihag, ha? Ayan, mapagpalang araw sa inyong lahat. Grabe kainit yun mga idol. Nung wala joy off ang init din. Sobra jud. Init yun. Kumusta kayo mga idol? Mag-ingat kayo palagi kung saan man kayo ngayon. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong suporta sa atin. At nababasa ko po ang mga comments ninyo. Ayan, nakakalungkot no dahil marami palang bihag mga hunter ngayon. At yung mga kulto ang nagbihag sa kanila. Ayan. Magpakatagtag ka niyo. Focus ka. Alam kong malalampasan ninyo ang mga pagsubok sa buhay. So, kailangan kong makipagkita kay Nel dyan mga idol. Para sabay na po kami pumunta. Kasi may re-rescuehin tayo. Tutulong tayo sa kanila. Ayan. So, Nel dyan mga idol. Delikado. Sabi ko, na kailangan talaga na gamitin ng tagulilong. Kasi pag hindi niya gagamitin niya, siguradong mapapahamak siya. Sana walang mga babaeng magsusumpa uli sa kapangyarihan niya. Dahil kapag ang babae na ang susumpa mga idol, ay siguradong mawawala ng bisa ang kaniyang agimat. Kasi sumpa kasi ang mga babae. Grabe kainit. Yan. Nagkalat pa rin ang mga pulahan mga idol. Patuloy pa rin sila na nambibiktima sa mga inosente dito. At ang mga abwak na to ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pamimiktima sa mga tao. Takot na takot ang mga tao. Tingnan nyo. Ito mga idol. Masaya. No? Ang kubo na to. Ngunit iniwan na lang ng nagmamay-ari dito. Dahil sa mga abwak, no? Hindi lang isa, dalawa, tatlo, marami. Isang angkan ang pumunta dito sa lugar na to upang dito sila mamuhay. Iniwan nila ang mga tanim nila dito mga idol. Kawawa mga farmer. Ang mga farmer mga idol, lumao na yung taon na ang ilang gisalikan, no? Mga halin sa gulay, no? Kanya ilang buwan din naman makakabenta ng gulay mga idol, no? Diya pa makakwarta itong mga farmer. Luoy ba? So dapat mga idol, wasakin natin sila. Kahit abularyo mga idol, pildi sa taong abwak. Kasi marami silang pangontra. Diyos ko, maraming pangontra ang mga taong abwak na to. Grabe na, no? Grabe na. Ang ilahang ginapanghimo ang ginagawa nila dito. Mabubuhay lang ba tayo sa takot? Labanan natin sila. Ayan. So, nakakalungkot na balita mga idol na sila Neo ay ang mga kasamahan niya ay nabihag. So, dapat mga idol sa labanan, magtagulilong agad sila. Kapag may tagulilong sila, dapat hindi sila gawin nila ang lahat, no, para hindi mabihag. Kasi luoy ba, pag mabihag ka mga idol, syempre ang mga kalaban kasi mga idol, kapag ikaw ay nabihag, nagbibigyan sila ng pagkakataon na ikaw ay torturin.
Huwag tayong papayag mga idol. Nahawakan nila ang ating buhay na sila ang kikitil sa sarili nating buhay, hindi sila ang Diyos. So dapat silang mamatay. Sabi ng aking gabay na pinipilit nilang patayin ang aking mga kaibigan. Ang aking gabay ay sinusubukan nilang patumbahin. Kaya ngayon nagpapalakas tayo para hindi nila tayo maisahan. Ang daming taong ambak dito mga idol. Mga pulahan, patuloy sila nagritual dito. Dire, nakitaan din patay. Nakitaan. 53 years old mga idol. Ang pangalan niya ay si Arnold. Dito, nakita siya no, nabuto na lang. Gikaon ang iyahang mga laman loob. Dahil sa mga abwak na yan, salot sila. Dapat silang mamatay. Hindi sila naawa sa mga farmer dito. Buti na lang nakatakas ang kanyang kapatid. Dahil kung hindi mga idol, dalawa silang mamamatay dito sa kubo nila. Sa sarili nilang itinayo nilang kubo. Dito pa sila na mamamatay. At ang abok pa ang kikitil sa kanila. Hindi pwede.
Sige pa. Mm. Butot balat na nakita ang farmer dito, mga idol. Buto na lang, wala na mga balat, walang mga laman. Dahil kinakain nila. Tingnan nyo. Ang ampak na to. Araw. Nandito pa rin tayo saan kung critical na lugar, mga idol ito. So maraming pulahan dito. Hindi lang tayo magkumpiyansa. Dahil pinagplanuhan na nila ang lugar. At sinabi ng aking kaibigan, mga idol, na papatayin lahat po ng hunters. At hindi lang hunter, mga idol, kundi pati mga mahal nila sa buhay, damay. Diyan ka pala. Hindi na ka ba dyan? Nakita mo yung nakailong yung kapa? Naging abo. Naging abo. Nakita ko kanina itong halaman ba? Tapos, Ano wala? Hindi ko kung ako na yun. mag-iingat ka dyan. Baka slide bang span ba? Magawa sila dito ng kampo, mga idol, no? May kalaban na naman. Pakainin mo? Protektahan natin ang lugar na to. Kumusta doon sa taas? Sulpot-sulpot na sila. May kampo pa sila dito, oh. Nakita yung balon. Wala na. Minasak na. Minasak na naglaban. Kung yun yung ginawa nila, magsisisi sila. Dahil ang kalikasan ay maniningil na. At nagsimula na ito. Kailangan natin magpahinga. Kasi, mula na. Sinira nila ang tahanan natin, kaibigan, mga idol. Pero mali ang ginawa nila. Pagsisihan nila ito. Kailangan natin makapasok sa kapal nila. Ha? Para diretso tayo dun sa kuwan talaga nila. Yung lugar talaga nila ba? Sige sila ako. Huwag ko nito kabantay ito ba? Kung aakyatin pa. Mukhang talampas lang sa ibabaw, no? Baka kasi may isa karong magsurdi sa buok kay paggawas ako dito sa ubos. Kaya mo nakita nagbaktas dito sa babaw. Ikan. Mas magsurdi diba magrunda na rin yung isa ka kuha na kong kitaan. Madulong dito. Magpaminaw din ako nada si Commander Intiro. Commander ng mga pulang araw. Ang mga pulang araw, mga idol, is may mga anting-anting din, no? Kalaban din. Magkano mo? Yun nga ang gusto ko. Ano yung binigay sa'yo na mission ng ating Dubai? Sabi niya, ano daw, maghanap daw ako ng may hanapin daw ako na parang fearless ba?
Pero isa daw yung parang bato daw ba? Parang isang bato na puti. Yun daw yung hanapin ko doon sa ano, sa lugar, sa kagubatan. Sa kagubatan ng ano, ng Marii. Ha? Marii. Hindi kayo nabasa? Hindi. Padulong na ito parang dapat dari isa ba? Ilang. At parang nalakan. Ang daming grupo ng mga pulang araw, mga idol na nandito. Nasa paligid lang sila. Ano yan? Ano na? Isa siguro yan sa mga napatay ng mga pulang araw. Kalo ng mga sundalo siguro yan ba? Hanapin ng mga Sombrero ng mga sundalo yan. kwantahin din si Babaw. Kasi may napapatay talaga dito, mga idol. Diyan pa lang siya. Mas kira ito si Babaw. Sige. Kawawa naman ng Bagir siguro ang tag-iani ba? Kasi tingin ko sundalo. Parang sundalo. Sundalo napatay. Isa yan siguro sa napatay ng mga pulang araw. Grupo ng mga pulang araw. Ito mga idol, no? Yung may-ari nito ay isang kagitingan ang kanyang ginawa. Kailangan siyang bigyan ng magandang libing mga idol, no? Dahil buhay niya ang kanyang sinugal mga idol para lang mapatay itong mga pulang araw nito. Mag-iingat ka dyan, Dril, ha? Sniper si Babaw. Sniper si Babaw. Ang dami nila doon, mga idol. Sobrang dami nila. Nasa ibabaw sila, pero tayo nasa baba. Mag-ingat lang tayo. Alam kung malakas ang tagulilong ninyo. Hindi kayo Kaya mo makikita. sakayin si Babaw? Ha? Isod? Wag na lang. Baka paano ka pa. Madulas kasi ang daan. Kasi umuulan mga idol, no? Mag-ingat ka dyan, ha? Tol, may mga bomba dyan si Babaw, tol ba? Ingat lang. Uy. Dahan-dahan lang. Madulas talaga. Madulas ang daanan. Paano maumpog yung utak mo? Ay, gani. Tol, gawin mong abo yung napatay mo, tol. Para hindi na sila mabuhay pa muli. Mahulip talaga yun. Ano na yung ibang ginagawa para patayin na lang yung mga inusunti. Marami yan sila, tol.
Binaksak nila yung balon. Grabe talaga yung ginawa nila. Mga walang puso. Sabayagin sila. Marunong silang magtagulilong mga idol. Pakatapos ng grupong ito. Kaya ang gagawin natin dito is paunahan na lang. Kailangan hindi tayo maunahan ng mga grupong pulang araw. Napaka masukal na po ng lugar na to. So may mga farmer naman na nagsasaka dito noon. Ngunit ngayon wala na mga idol. Hinahayaan na lang po nila na ang mga tanim nila ay iba na ang umaani. Ang mga salat-salipunan na ang namumuno. Nagmamay-ari ng kanilang lupain. Kailangan mamatay mga to. Sumusobra na sila. Wala nang kumikilos sa hustisya dito sa bundok. Lahat ng namatay sa pamamaraan. Ang mga karumal-dumal, mga idol na pagpatay ng mga grupong pulang araw ay kinalimutan na lang ang mga sibilyan na nagbuwis ng buhay para lumaban sa kanila. Kaya ito na ang pagkakataon natin. Hustisya ang hanapin natin. Bibigyan natin ng hustisya ang mga taong namatay dito. Hey! 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 Malakas ang ulan. Silong muna kami mga idol. Malakas na po ang ulan. Nakakakita pa tayo ng sombrero ng isa sa mga pinatay dito mga idol. Kawawa naman ang nagmamay-ari ang sombrero ito. Bibigyan ka namin ng hustisya. Kung walang hustisya dito noon, ngayon, meron na.
Mga hayop sila. Bawal dire ah? Ha? Patay, lahi lagi kong pangualan. Oops! Yatngan ko ninyo no? Ganina raman mo. Kanina pa kayo ba? Ang dami nila. Grabe. At nga juday ko ninyo, ha? Isang mananabas at nakikita ko nakagagaling lang niyang pumatay ng tao. Hello! Kumusta mga idol? Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong araw? Mabuti ba? Or wala ba kayo sa mood ngayon mga idol? Tumutok muna kayo sa ating video. Panuorin natin, sabay nating saksihan ang mga taong abak at hindi lang taong abak mga idol. Ang mga kulto ngayon ay nagsisilabasan na uli at pinakawala na naman nila ang pinakamalakasan nilang assassin mga idol. Hindi lang ito basta-basta kulto, kundi marunong ito sa labanan. Siya ang ating pupuntiryahin ngayon. Delikado ang mga taong ito. Lalo na ngayon, naghihirap na ang buhay ng mga tao. Hindi na mapipigilan ang farmer na pumunta sa kanilang sakahan. Dahil sa hirap ng buhay, pinipilit nila na puntahan ang kanilang mga tanim. Ngunit, ang mga taong demonyo ay nakaabang lang sa gilid. Hinihintay nila kung kailan darating ang kanilang bibiktimahin. Iba maglaro ang demonyo. Hindi siya aatake sa atin paharap. Minsan ay gumagamit pa siya ng mga tao para wasakin at sirain tayo mga idol. Magbantay ta. Kay pili, hindi sa lahat ng panahon ay magkumpiyansa ta. Minsan gagamitin ni Satanas ang mahal natin sa buhay upang sila ang mag-down sa tuwa. Hindi yan mga idol, i-pray natin yan. No? Minsan tayo pang kamag-anak, tayo pang kadugo ang mag-away-away. Mga idol, mali yan. Yan ay sugo ni Satanas mga idol. Patawarin natin ang mga nagkasala sa atin. Mahirap man yan gawin. Ngunit yan ang pinaka number 1 din na magagalit sa Satanas kapag tayo ay magpatawad sa ating puso. Ngunit ang mga taong ito, ang hinahunting namin dito ay ang mga pumapatay na walang kalaban-laban. Kung marunong sila, mautak sila, uutakan natin sila. Hindi sila mga idol. Hindi pwede na sila parati ang lamang sa labanan. Nandito lang sila sa tagong lugar. Ingat kayo mga idol dahil ang mga kulto ay parati yang may itak. At lahat ang kanilang mapuntahan, umaagian, madaanan man lang nila, ay kanilang papatayin. Kahit aso na madaanan nila, patayin yan nila. Ganyan sila kademonyo.
Pinoprotektahan ko ang bata, ang apo ni Lolo, mga idol. Sinabi ng bata sa akin, nanganganib ang kanyang buhay dahil gusto siya kunin ng mga kalaban. Gusto siyang alipinin at gusto siyang nakunin ng isang kataas-taasang demonyo upang gawing alipin ang bata na yun. Hindi ako papayag na mangyari sa bata. Walang kamuwang-muwang at may diferensya pa ang bata, mga idol. Luoy, no? Nihilak siya sa kuha kagabi. Kahit nakita niya mga bata, mga idol na alaga ko. Natuwa ang bata, mga idol, no? Yung apo ni Lolo, natuwa dahil marami siyang kalaro, dahil hindi niya naranasan, mga idol, na may kalaro siya noon, dahil kinatago din siya ni Lolo dahil yan, nanganganib nga ang kanyang buhay at ang kanyang mga magulang, mga idol, nadali talaga ng kalaban. Ganito, mga idol, kapag may mission ka, marami kang kahaharapin ng mga demonyo, kalaban. Hindi madali ang mission namin. Tanggap na namin dahil ang consequence ng aming trabaho ay ang buhay namin. At handa kaming itaya ang aming buhay para sa kapakanan ng mga taong inosente. Tanggap namin kung ano mangyayari bukas, mga idol. Sa labanan, kailangan hindi ka mag-isip na ikaw ay mahina dahil kapag iniisip mo ang kahinaan, siguradong matatalo ka. Sabi ni Kapay na malapit na ako sa kalaban. Grabe ang mga kalaban ngayon, mga idol. Lalo na darating na ang eclipse, mga idol. Ingat kayo. Kung pwede, wag na muna kayong lumabas sa bahay ninyo. No? Tiisin nyo na hindi muna kayong makakalabas. Magsama-sama kayo ng pamilya ninyo. Magdasal kayo, mga idol. Dahil nandito na tayo sa huling araw. Mag-iingat kayo. Hindi lang tayo ang nakatira dito sa mundo. Marami dahil ang mga demonyo ngayon, mga idol, wala sila sa impyerno. Nandito sila para wasakin tayo. Nandito sila upang hatakin. Gusto nila na sambahin ang kanilang tinatawag na Panginoon at ito, si Satanas, mga idol. Grabe ang pamamaraan ngayon ng mga kaaway. Alam nyo ba na sa kahirapan ngayon, nandito na mga 666. Lahat ng mga problema ninyo, mga bilihin, libre na, mga idol. At lagyan lang kayo ng chips. Munta lang kayo sa sari-sari store, sa mga malaking store. Yan, wala nang bayad. O, tingnan mo. Yan. Yan yung pamamaraan ni Satan, mga idol. Kaya wag tayong palinin lang. Tiisin natin ang kahirapan. Lumaban tayo ng patas. Dahil alam na ng Diyos Ama, mga idol. Maghihirap man tayo ngayon. Nandito lang yan, mga idol. Sa mundo lang yan. Ngunit kapag ikaw ay nasa kabilang mundo na, wala nang paghihirap pa. Wala na, mga idol. Gawin nating tama, ilaban natin ang tama. Puksain na natin ang mga demonyo, mga idol. Sabi ni Gabay, malapit lang ang kalaban. Kulto man ito, abwak man ito, dudurugin natin ang mga bungo nila. Sabi ni Gabay, masaksihan niyo ngayon, ang mga tagulilong nila ay hindi na uubra at masasaksihan niyo sila sa camera.
Bay, turo mo na. Oops. Bulaga. Anong nilalang na naman ang pinakawalan ng demonyo ngayon? Oops. Hala. Isang mananabas. At makikita ko. Nakagagaling lang niyang pumatay ng mga tao. Mauni akong giingon mga idol. Sa lahat ng kanyang dinadaanan ay papatayin nila. Sige, magsanay ka at magmasid tayo kung paano ba sila magkikipag-away. Napakatalas ng kanyang itak. Ngunit punong-puno naman ng lakas ang ating martilyo. Nagritual. Nagritual ang demonyo mga idol. Paniira na to. Amo na to ang ilang kaastig karon. Nagsasanay pumatay. Demonyo na to. Oh, oy, magaling. Tingnan natin. Hayaan natin na mapagod yan. Talas ng itak. Yan ang mga kulto mga idol. Alam nyo ba? Na isa din sila sa mga relihiyoso mga idol. At kapag nabighani kanila sa kanilang mga pagsamba, akala mo ay ang Diyos natin ang sinamba nila, ngunit iba na pala. Yan, sugo ba yan? Ang kabutihan? Dahil niyayakap nila ang dilim. Niyayakap nila ang kasamaan at ayaw nilang magtiis. Ayaw nilang sumaka. Gusto nila nagkwarta dayon. Maunang dali ra kaayo sila. Mapintal sa mga kaaway. Ngayon, papatayin na natin ang bungo. Turugin natin ang katawan nito. Kapay magpinti ka. Ang talas ng itak nila. Sino ka? Sino ka? Ang ligaw. Taga saan ka? Sa lugar ko. Taga saan ka? Sagutin mo ako. Marami pa ba kayo dito? Ano ba? Sa nakikita mo, ito yung inaapakan mo. Itutuyo ko to, taga rito ako. Oops, taga rito ka. Ikaw ba ang may-ari ng lupa nito? Ikaw ba ang pumatay sa matanda? Isa ba kayo na sumapchap sa matanda? Bakit ka napunta dito? Nandito ako para durugin ang mga